Ferdinand Marcos Jr. naniniwalang nais siyang ipatanggal sa pwesto ng ilang kritiko kaya't idinadawit siya sa flood control anomaly. PBBM iginiit na nananatiling matatag ang gobyerno sa kabila ng tangkang destabilisasyon. Vice President Sara Duterte sinabing walang direksyon ang pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagpupulong para sa gagawing pagbawi sa mga ari-arian ng mga saangkot sa maanumalyang flood control projects, sinimulan na ng Independent Commission for Infrastructure. Nasawi sa lindol sa Cebu, umabot na sa 76 ayon sa NDRRMC. Naitalang aftershocks sa Davao Oriental, nasa 1,464 ayon sa PHIVOLCS. Balut Island sa Davao Occidental niyanig ng magnitude 4.4 na lindol. Magnitude 5.0 na lindol tumama sa Masinloc, Zambales kaninang madaling araw. At Mount Lewotobi, laki-laki sa Indonesia, muling sumabog at nagbuga ng makapal na abo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 16, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang kinalaman sa anomalya sa flood control projects. Samantala, naniniwala si Pangulong Marcos na marami pa ring grupo ang sumusuporta sa gobyerno sa gitna ng umano'y tangkang destabilisasyon. Narito ang report ni Nel Mariboho. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may ilan sa mga nasa oposisyon ang nais siyang matanggal sa pwesto kaya't pilit siyang idinadawit sa anomalya sa flood control projects. Ito ang sagot ng Pangulo sa isyu na maaaring umanong umabot sa pintuan ng Malacanang ang ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Pangulong Marcos, malinaw na pamumulitika lamang ito. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Well, yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Kumpiyansa si PBBM na hindi madadawit ang kanyang administrasyon sa anomalyang ito. On this, I'm confident that whatever mud might be slung at the administration, that we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Samantala, naniniwala si Pangulong Marcos na nananatiling matatag ang gobyerno sa gitna ng umano'y banta ng destabilisasyon, sa gitna ng isyu ng korupsyon. So, when you ask me how confident I am, all I can say is that in our assessment, we are still very much, the administration is still very much on solid ground in terms of support from the different sectors of society. Sa kabila nito, hindi papakampante ang Pangulo at patuloyan niya siyang makikinig sa mga reklamo sa administrasyon. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinawag ng guilty ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang mag-asamang diskaya sa gitna ng anomalya sa flood control projects ng pamahalaan.
Ito ay matapos tumanggi ng makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure sina Curly at Sara Diskaya. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Pag-amin sa kasalanan ang hindi pakikipagtulungan. Yan ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya matapos maiulat na hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa maanumalyang flood control projects. Dagdag pa ng kongresista, mas pinapabilis lang ng mga Diskaya ang hatol sa kanila ng taong bayan. Tinawag din niyang guilty ang mag-asawang contractor. Si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima naman, napachant na lang. Sabi dito, hindi na raw magko-cooperate yung mga Diskaya sa ICI. Talaga? Hindi na ha? Hindi na? Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Samantala, muli namang hinikayat ni House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang Independent Commission for Infrastructure na gawing accessible sa publiko ang bahagi ng proceedings ng independent body, gaya ng paglalantad ng affidavits na mga iniimbitahan o pinapasabpina ng ICI. Punto pa nito, walang korte sa bansa ang naka-full executive session sa pagdinig ng mga kaso. And to be very clear, sa mga korte naman ho, and quite certainly yung pong chairperson po ng ICI, dati pong maestrado, wala naman ho full executive sessions sa mga korte ng bansa, kahit sa Supreme Court. No? So, ibig sabihin, meron pa ring bahagi ng mga pagdinig sa mga korte na binubukas po sa publiko. Dagdag pa nito, dapat tugunan ng tama at maayos ng gobyerno ang galit ng publiko sa katiwalian. Kaya mataas din ang inaasahan sa ICI at law enforcement agencies sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng anomalya sa flood control projects. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng special session sa Kongreso para maipasa ang isang panukalang batas na magbibigay ngipin sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod ito ng pagtangging makipagtulungan sa ICI ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, anong pinangangambahan ni Congressman Erice kung hindi agad mabibigyan ng sapat na kapangyarihan ng ICI? Ela kulang ng legal na kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para utusan yung mga pribadong individual at entities na makipagtulungan sa ginagawa nitong investigasyon. Nagbabala si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na kung walang batas mananatiling powerless o walang kapangyarihan at magiging walang silbi ang ICI. Kasunod ito ng pagtanggi ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya na makipagtulungan sa ICI. Ayon kay Congressman Erice, dahil sa pagtangging ito, mahihikayat ang iba ring makipag-cooperate at mababaliwala ang kredibilidad ng investigasyon. Maaantala ang paggamit ng pananagutan sa anyay pinakamatinding pagnanakaw sa pondo ng bayan sa kasaysayan ng bansa. Kaya naman hikayat nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng special session sa Kongreso para maipasa ang panukalang batas na magkakaloob ng full investigative powers sa ICI. Giit pa nito sa pamamagitan lang ng isang executive order na likha ang ICI at nakadepende ng buo kay PBBM sa funding nito at maaari rin itong i-abolish anumang oras. Babala pa ng kongresista kung walang agarang aksyon, maaarian niyang makatakas na ng bansa o masira na ang mahalagang records at mawalan na ng tiwala ang mga testigo at whistleblowers sa administrasyon.
Samantala, tinuligsa naman ng makabayan lawmakers ang umano'y pagiging double standard ng PBBM administration. Anila, bunsod ito ng pagnanais na ma-livestream ang Bicameral Conference Committee deliberations sa 2026 budget pero hindi ang pagsasapubliko ng ICI deliberations. Ella, ang isa pang miyembro ng minority bloc dito sa Kamara na si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ay sumulat naman sa ICI o Independent Commission for Infrastructure para naman hilingin din na i-livestream na ang mga pagdinig nito. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Pinasimula na ngayong araw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagpupulong para sa asset recovery mula sa mga personalidad na sangkot sa flood control scandal. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, posibleng umabot ng bilyon-bilyong pisong halaga ng mga ari-arian ang mababawi mula sa mga ito. Mula sa Taguig City, ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, paano sisimulan ng ICI itong pagbawi sa nakaw na yaman ng mga sangkot sa flood control scandal? Aga, ayon kay Independent Commission for Infrastructure Chairperson Justice Andres Reyes, sa pamamagitan ng tulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, gagamitin nila ang lahat ng kanilang resources upang bumuo ng mga hakbang kung paano babawiin itong mga ninakaw na pera mula sa taong bayan. Sinimula na ngayong araw ng ICI ang pagkipagpulong sa mga ahensya ng gobyerno para sa gagawing asset recovery sa mga nasasangkot sa flood control scandal. Kabilang rito ang 17 government agencies gaya ng Philippine Competition Commission, Anti-Money Laundering Council, Security and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, Office of the Solicitor General, Civil Service Commission, Department of Justice, Commission on Audit, Insurance Commission, Civil Aviation Authority of the Philippines, Land Transportation Office, Maritime Industry Authority, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Public Works and Highways. Ayon kay ICI Chairperson Justice Andres Reyes, layunin ng isinasagawang asset recovery meeting na pagtulong-tulungan ng mga naturang ahensya ang gagawing pagbawi sa mga assets mula sa mga sangkot sa naturang irregularidad sa pamamagitan ng pag-evaluate ng mga ebidensya, intelligence reports at mga impormasyon na ipinadala sa kanila at mismo nilang nakalap. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed. But to completely heal our nation, justice is not enough. We need restitution. Again, we need restitution. Anya, mahalagang parte ito ng tungkulin ng ICI sa pagbibigay ng accountability sa taong bayan matapos magamit sa mga paggasta sa mga mamahaling gamit, pinangsugal sa mga kasino at pagbabakasyon sa ibang bansa. Ang pondong dapat sana ay para sa pagpapagawa ng mga eskwelahan, ospital at iba pang proyekto ng pamahalaan. The different agencies of the government are all here today to bind together our resources to go after and recover the assets of these criminals. That is our goal. These assets were purchased using public funds. They belong to the Filipino people. Samantala, kasama sa naturang meeting si DPWH Secretary Vince Dizon at naniniwala ito na bilyong-bilyong ari-arian at yaman ang maaaring makuha mula sa mga ito. Doon pa lang sa na-freeze na accounts ng AMRA, I think that's already 5 billion, roughly. Okay. Doon sa air assets pa lang ni former Congressman Zaldico, 5 billion na ulit. So that's already 10 billion, doon pa lang. And we're talking about 1 case, 2 cases pa lang na na-file sa ombudsman. So, you can just imagine kung gaano kalaki ang posibleng mabawi. Billion-billion ito.
Dagdag pa ni Dizon, tutulong ang DPWH sa pamamagitan ng pagsusumite ng documentary evidences para sa gagawing recovery of assets. Anya, malinaw ang direksyon ng ICI at naniniwala itong mabilis ang magiging proseso ng gagawing pagbawi ng mga ari-arian, lalo na at mas madali ang usad ng civil cases kumpara sa mga criminal case. Aga sa ngayon, nagpapatuloy ang asset recovery meeting ng ICI at inaasahan natin na mamaya ay makakapagbigay ang komisyon ng mga update kung ano ang mga napagkasunduan at napag-usapan sa naturang meeting, lalo na at nananatiling pribado itong isinasagawang asset recovery meeting dito sa ICI. Yan muna ang update mula dito sa Taguig City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Hindi dapat maging mapili ang kasalukuyang administrasyon sa pagsisiyasat ng mga kaso ng korupsyon sa bansa. Ayon kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte, dapat ding imbestigahan ang lahat ng nagdaang administrasyon, hindi lamang ang sa kanyang ama. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat maging selective pagdating sa pag-iimbestiga ng korupsyon sa bansa. Aniya, hindi lang dapat ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang silipin, kundi pati ang mga nauna at kasalukuyang administrasyon. Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte, kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayon sa Vice Presidente, ang issue ng korupsyon ay hindi na bago sa sistema ng pamahalaan dahil matagal na rin itong daing ng bayan. Huwag silang selective. Huwag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Kaugnay nito, wala rin namang problema sa Pangalawang Pangulo kung muli namang ungkatin ng Office of the Ombudsman ang issue ng paggamit niya ng confidential funds. Ngunit para kay VP Duterte, dapat din itong gawin ng Ombudsman maging sa kanyang mga kaalyado. Yes, halongkatin niya na ng halongkatin lahat sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halongkatin niya din yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. At yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. So wala tayong problema dyan, halongkatin lahat. Muli binigyang diin ni Vice President Duterte na ang lahat ng pag-atake sa kanya ay political scapegoating ng kasalukuyang administrasyon, kung saan inaatake aniya ng gobyerno ang ibang tao upang mabaling dito ang atensyon at hindi sa kawalan ng accomplishments ng pamahalaan at iba pang issue na nangyayari sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang direksyon ang pamumuno ng Marcos administration. Ito ang tahasang pahayag ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kaugnay ng issue ng korupsyon sa bansa ngayon. Mula sa Quezon City, nagbabalik si Jed Neresina live. Jed, bakit nasabi ni VP Sara na walang direksyon ang gobyerno ni PBBM? Aga hindi umano nagtatanong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa trabaho. Ito ang binigyang diin o binigay na dahilan ni Vice President Sara Duterte kung bakit niya nasabing walang direksyon ang governance ng kasalukuyang administrasyon. Ngayong araw dumalo sa taunang World Pandesal Day celebration sa Quezon City si Vice President Duterte. Dito sinagot niya ang ilang issue kasama na ang tanong sa kung alam ba ng Pangulo ang mga nangyayaring korupsyon sa bansa. Partikular na inihalimbawa nito ang noon pang laptop scandal sa Department of Education.
Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Ayon kay VP Duterte, lahat ng kanyang ginawa noong siya pa ay kalihim ng DepEd o bahagi ng gabinete ng Marcos administration ay personal niyang desisyon at wala aniyang partisipasyon ang Pangulo. Dagdag pa ng Vice Presidente na hindi aniya nagbibigay ng command o nagsasabi ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. Samantala sa kaparehong pagtitipon, nagbigay komento rin si VP Sara tungkol sa mataas na kumpiyansa ng Pangulo na hindi aabot sa Office of the President ang issue ng anomalya sa flood control projects. Para kay VP Duterte, ipinagtataka niya kung bakit confident ang Pangulo samantalang ongoing pa ang ginagawang investigasyon sa issue. Aniya, maaaring alam na ng administrasyon ang kalalabasan ng inquiry sa flood control projects anomaly. Kaya ganoon na lang ang kumpiyansa nito na hindi madadawit sa usapin. Aga muling binigyang diin ng pangalawang Pangulo kanina ang tungkol sa usapin ng destabilisasyon at iginiit niya na ang mga usap-usapan ay gawa-gawa lamang ng kasalukuyang administrasyon. Ito ay dahil umano takot sila sa lakas ng boses o panawagan ng mga tao sa accountability kaugnay sa mga nangyayaring anomalya sa pamahalaan. At hindi rin inaalis aga ni Vice President Sara Duterte na ilink o ipilit na maidawit aniya ang kanyang pangalan, maging ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging ang kaalyado nila na si Senator Bongo kaugnay dito sa mga nangyayaring issue sa flood control projects. Ayan muna ang update, balik sa inyo aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawang hakbang ni Ombudsman Crispin Remulla na ibalik ang pagsasapubliko ng State of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nasorpresa siya kung bakit sinuspinde sa ilalim ng nakaraang administrasyon ang polisiyang pinapayagang ma-access ang SALN ng public officials. Ayon sa Pangulo, handa siya at maging ang kanyang gabinete na ilabas ang SALN. Again, my SALN is I have again it will be available to whoever would like to kung bigyan hingiin sa akin ng ICI, hindi siyempre bibigay ko. Kung hingiin sa akin ng ombudsman ng bibigay namin. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagkasundo sila nina Senate President Vicente Sotto III at House Speaker Faustino Bogie de Guzman D. III na isa publiko ang mag-aaganap na deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa proposed 6.793 trillion national budget sa 2026. Sa BICAM, inaayos ang magkaibang isinusulong ng Kamara at Senado para makabuo o makapagbuo ng isang bersyon na General Appropriations Bill na siya namang pipirmahan ng Pangulo upang maging ganap na batas. Ayon sa Pangulo, ila-livestream ang BICAM para mapanood ng lahat ang nangyayari dito. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. Wala pang impormasyon na natatanggap ang Department of Justice kung hindi na rin makikipagtulungan sa kanilang investigasyon ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ito ay matapos na bawiin ng mag-asawang contractor kahapon ang kanilang kooperasyon sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure
kaugnay sa flood control anomaly. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, kailan ba muling makikipagpulong ang mag-asawang Diskaya sa DOJ? Magandang umaga, Ella. Wala pang impormasyon na imbestigahay ang Department of Justice o DOJ kung kailan muling pupunta ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa kanilang tanggapan. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, wala pa rin pasabi ang mga Diskaya kung hindi na rin ba sila makikipagtulungan sa DOJ. Kahapon kasi ay sinabi ng mga ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na ayaw na nilang makipag-cooperate sa investigasyon ng komisyon. Sa bahagi naman ng DOJ, wala pang formal na impormasyong ipinarating sa kanila ang kampo ng mga Diskaya. Pero sabi ng DOJ na makakaapekto ito sa kanilang aplikasyon bilang state witnesses. Dagdag pa ni Prosecutor General Padulyon, hindi rin sila mahahadlangan sa pagsasampa ng reklamo kaugnay ng flood control projects kahit pa umatras na sa pakikipagtulungan ang mga Diskaya. Tiniyak ng DOJ, may hawak naman silang mga ebidensya bukod sa makukuha nila mula sa mag-asawa. Una nang sinabi ng kagawaran na sa mga susunod na linggo ay maghahain na sila ng mga reklamo kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Walang Gutom, Reducing Food Insecurity and Undernutrition with e-vouchers o Refuel Project sa Malate, Maynila kanina. Sinusuportahan ng Refuel Project ang pagpapalawig ng Walang Gutom Program, isang inisyatibo na layong matiyak na walang Pilipino ang magugutom. Sa ilalim ng programa, ang Bahay Sangbahayan ay makatatanggap ng 3,000 pesos na food credits kada buwan sa loob ng 36 months sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer Card. Ito naman ay maaaring magamit pambili ng essential foods sa mga accredited partner retailers. 304 na mga pharmacy na sa buong bansa ang accredited sa Guaranteed Access to Medicines for Outpatients and Treatment o GAMOT program ng Philippine Health Insurance Corporation. 56 sa mga ito ang matatagpuan sa Metro Manila. Ang GAMOT program ng PhilHealth ay nagko-complement sa Yamang Kalusugan para sa Pamilyang Pilipino o YAKAP program kung saan tinitiyak nito ang abot kaya at accessible na gamot mula sa mga accredited na pharmacy sa buong bansa. Itinalaga ng Malacanang si dating Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. bilang bagong hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Papalitan niya si Gilbert Cruz sa posisyon na ma-assign naman sa ibang tungkulin sa gobyerno. Nagsilbi si Acorda bilang hepe ng pambansang pulisya sa ilalim ng Marcos administration mula 2023 hanggang 2024. Ang PAOC ang nagsasagawa ng mga operasyon laban sa mga iligal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Hinatulan ng guilty ang suspect sa pagpatay sa isang Filipino domestic worker sa Kuwait noong Disyembre ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Migrant Workers, 14 na taon ng pagkakabilanggo ang ipinataw dito. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Halos magsasampung buwan na simula nang mapaulat na namatay sa Kuwait ang isang Filipino domestic worker. December 2024 nang matagpuan ng labi ni Daphne Macalaban sa hardin ng kanyang employer sa Kuwait. Ayon sa Department of Migrant Workers kahapon, hinatulan ng guilty ang pumaslang kay Macalaban matapos ang mga isinagawang paglilitis. At ang hatol ng Kuwaiti courts ay 14 na taon ng pagkakakulong. And may 3 accomplices. Ito na yung mga hindi kaagad isinawalat yung pagkalagay sa kanya sa hardin do sa bahay na yon, yung may pagkaalam, may personal na pagkaalam nung nangyari. Nahatulan ng tigi 1 taon yung 3 accomplices.
Ayon sa DMW, sa kabila ng conviction sa mga ito, hindi pa rin bibitaw ang mga abogado ni Macalaban sa mga koordinasyon sa pagitan ng Kuwaiti prosecutorial authorities upang matiyak na tuluyang makakamit ni Daphne at ng kanyang pamilya ang hustisya. The processes may still not be over in terms of the possibility of appeal, but already we are thankful to the Kuwaiti authorities for the judgment that delivers justice to Daphne and her family. Samantala, tiniyak rin ni Secretary Kakdak na personal nilang binisita ang naulilang asawa at anak ni Daphne sa Zamboanga del Sur. Siniguro naman ang kalihim na patuloy silang nakasuporta sa mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang uri ng mga assistance na kanilang kinakailangan. Nagsimulang maging domestic worker si Daphne sa Kuwait noong 2019. Napaulat itong nawawala noong October 2024 at kinumpirmang pumanaw na nitong December 31, 2024. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nadagdagan ang bilang ng naitalang nasawi matapos ang magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Northern Cebu noong September 30. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of October 16, umabot na sa 76 ang naitalang namatay sa lindol sa Cebu. Samantala, patuloy pa rin na nakapagtatala ng mga aftershock ang PHIVOLCS matapos ang magnitude 7.4 at 6.8 na lindol sa Manay, Davao Oriental noong Biyernes. Sa update ng PHIVOLCS as of 8 a.m. ngayong October 16, nasa 1,464 na ang recorded aftershocks sa Davao Oriental. 19 sa mga ito ang naramdaman kung saan umaabot ang lakas mula magnitude 1.2 hanggang 5.8. Nai-install na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD katuwang ang Clean Water International Philippines ang living water treatment system sa isang barangay sa Manay, Davao Oriental. Layon ito na mabigyan ng malinis na tubig ang mga residente na naapektuhan ng lindol kamakailan. Samantala, naitayo na rin ang water filtration system sa Tarragona Evacuation Center sa tulong na rin ng Philippine Army. Dahil dito, mayroon ng malinis na tubig na maiinom ang mga evacuee doon at maiiwasan ang pagkakasakit ng mga residente. Sumampa na sa halos 1 milyong individual ang naitalang apektado ng malakas na lindol na tumama sa Davao Oriental noong Biyernes. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 11, umabot na sa higit 60 milyong piso ang kabuang tulong na naipamigay sa mga apektado ng lindol sa Davao Region. Mula sa Manay, Davao Oriental, may report si Gladys Tuabi live. Yes, Gladys. Aga, halos 1 linggo na matapos mangyari ang malakas na lindol pero hanggang ngayon ay may mga aftershocks pa ring nararanasan. Trauma naman ang dulot ng lindol sa mga residente dito sa Davao Region, lalo na sa bahagi ng Davao Oriental na siyang naging sentro ng pagyanig. Sa katunayan, tuwing may aftershocks, may ilan na agad nangihilig sa takot. Aga sa tala ng DSWD 11, 934,219 persons o katumbas ng 201,163 families ang apektado ng lindol sa Davao Region. Tuloy-tuloy ang pamamahagi at paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan. Sa kasalukuyan, umabot na sa higit 63 million pesos ang kabuang naipamahagi ng DSWD sa pamamagitan ng Family Food Pack, non-food items, ready-to-eat food at AKAP o AX. Bagaman may mga tulong na natatanggap ang mga residente, daing ng mga tao na sana ay maipaayos na ang mga nasirang water pipes dahil sa lindol. Sa kasalukuyan kasi may ilang lugar pa rin na walang supply ng tubig sa kanilang mga tahanan, tulad na lamang dito sa munisipalidad ng Manay.
Aga, bukod sa mga relief operations at iba pang tulong na hinahatid sa mga naapektuhan ng lindol, pinagtutuunan na rin ng mga apektadong LGUs ang pagsasagawa ng mental health at psychosocial support programs para na rin matulungan ang mga residente sa stress at trauma na dulot ng lindol. Aga, yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan sa studio. Maraming salamat, Gladys Tuabe. Magpapatupad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program ang Department of Labor and Employment Region 11 para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.6 at 6.8 na lindol sa Manay, Davao Oriental. 5,450 na mga benepisyaryo ang makikinabang. 4,950 sa mga ito ang magmumula sa Davao Oriental, habang 500 na mga benepisyaryo ay magmumula sa Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Occidental. Nasa higit 28 milyong piso naman ang inilaan ng DOLE para sa programang ito. Niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ngayong umaga ang isla ng Balut sa Davao Occidental. Base sa report ng PHIVOX, nangyari ang lindol dakong 7:32 ngayong umaga. Mayroon itong lalim na 0.59 na kilometers. Gayunman, wala namang naiulat na idinulot na pinsala ang lindol. Samantala, sa update naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nananatiling stable ang mga power transmission sa southwestern Mindanao at wala ring naiulat na brownout sa kabila ng naranasang pagyanig ng lupa. Samantala, niyanig rin ang magnitude 5.0 na lindol ang Masinloc, Zambales dakong alas 2:09 ng madaling araw kanina. Base sa report ng PHIVOX, naramdaman rin ang mga pagyanig sa iba pang parte ng Zambales kabilang na sa bayan ng Iba, Cabangan, Botolan at San Marcelino na umabot sa intensity 4 hanggang intensity 2. Habang intensity naman sa Dinalupihan, Orani at Abukay sa Bataan, gayon din sa Guagua, Pampanga, Tarlac City, Bamban at Santa Ignacia sa Tarlac. Ipinag-utos na ng pamunuan ng Philippine National Police sa lahat ng police units sa bansa na magbigay ng emergency go bags sa kani-kanilang tauhan. Ito'y para matiyak na handa sila sa pagresponde sa emergency sa gitna ng sunod-sunod na lindol, pag-aalboroto ng bulkan at iba pang kalamidad. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ito bang go bags ay kani-kanya ng pagpo-provide ang mga pulis? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Provided ito ng mga unit head, Aga, bilang bahagi nga ito ng paghahanda ng pamahalaan sa pagharap sa kalamidad at iba pang emergency. Kaya naman sinimula na ng PNP Public Information Office o PIO ang pamamahagi ng emergency go bag sa mga tauhan ito. May laman ang bawat bag ng essential survival items gaya ng first aid kit, ready-to-eat food, water, flashlights, whistle at communication tools. Binigyang diin ni Lieutenant General Nartates na ang pamimigay ng mga go bags ay bahagi ng mas malawak na disaster preparedness and resilience program ng PNP at pagpapakita din ng kahandaan ng organisasyon sa gitna ng kalamidad. Kasabay niyan, Aga, sinabi din ni Lieutenant General Nartates na magkakaroon ng phases ang implementasyon ng Go Bag for Every Police program para ma-maximize din ang available logistics at resources ng pambansang pulisya. Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. At para naman sa ating ulat panahon, malaki ang tsansa na mabuo bilang isang ganap na bagyo ang low pressure area o LPA na binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Base sa update ng Pag-asa, huling namataan ang LPA sa layong 1,355 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, malaki ang posibilidad na maging tropical depression ang nasabing LPA sa loob ng susunod na 24 na oras. Sakaling matuloy, tatawagin ito ng Pag-asa na Bagyong Ramil na siyang ika-18 bagyo na pumasok sa bansa
ngayong taong 2025. Patuloy ang mga pagdinig ng Senado kaugnay ng proposed 2026 national budget. Ngayong araw, isinasagawa naman ang budget hearing para sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Mula sa Senado, alamin natin ang update sa report ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano na ang mga natalakay sa pagdinig ng Senado kaugnay ng DILG budget? 911 services sa buong bansa. Gayon din ang mga kakulangan ng Early Childhood Care and Development o ECCD centers na karaniwang tinatawag na daycare centers. Ito yung mga inisyal na siniyasat ng Senate Committee on Finance sa pagbusisi nito ng budget ng or panukalang budget ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Umaabot sa mahigit 287.4 billion pesos ang proposed budget ng DILG para sa susunod na taon. Sa naturang budget, tumaas ang pondo na inilaan para sa 911 services kung saan ipinatutupad ang Unified 911 sa buong bansa simula noong nakaraang buwan. Tumaas ito mula 28 million pesos at tumaas ito ng 1 billion pesos. Ibig sabihin, isang emergency hotline number na lang ang gagamitin kung saan mang lugar sa bansa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, 37 local government units ang may kanya-kanyang hotline numbers, habang 200 numero naman para sa mga bumbero. Para kay Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng komite, welcome development ito at napapanahon dahil iba't ibang hotline numbers ang ginagamit sa ibang mga lugar. This will be nationwide in terms Yes, sir. of coverage? We put on phase 1 a month and a half ago. I think we will proceed with Cebu, Ilocos, Barm, Davao, Negros Island region, and the region Pampanga and the region 8. The 911 center, as envisioned, will have a call center which is dialect friendly. Paliwanag pa ni Secretary Remulla, mas madaling makapagpapaliwanag ang mga tatawag sa 911 gamit ang kanilang sariling dialekto, kaysa pilitin silang magpaliwanag sa Tagalog o English. Bunsod nito, kailangan anyang magtayo ng mga regional center para sa 911 services. Samantala, napag-usapan din ang paglalagay ng standard curriculum at approach para sa Early Childhood Care and Development o ECCD centers o na dating tinatawag na daycare centers. Partikular ito sa mga pagpapatayo ng ECCD centers kung saan 3,810 barangays ang wala pang daycare centers. Kinumpirma naman ito ni Remulla kung saan sabi niya ay 40,000 na sa 40,000 na barangay ay 28,090 lang ang may daycare center. Aabutan niya ng 1 billion pesos ang alokasyon ng ahensya para sa mga bagong daycare center. Plano ng DILG na idiretso ang pondo na ito sa mga barangay na wala pang mga ECCD centers at hindi na kailangan dumaan pa sa mga LGU. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang budget ng DILG. Yan muna ang latest. Balik tayo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Naglabas ng abiso ngayong Huwebes ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS matapos makapagtala ng 81 volcanic tectonic earthquakes sa paligid ng Canlaon Volcano sa Negros mula kaninang hating gabi hanggang alas 10 ngayong umaga, October 16. Ayon sa ahensya, ang mga lindol na ito ay indikasyon ng patuloy na pagbitak ng mga bato sa ilalim ng bulkan habang tumataas ang magma o gas patungo sa ibabaw. Nakakapagtala rin ang ahensya ng nasa 1,879 tons
ng sulfur dioxide emission kada araw na nagpapahiwatig ng posibleng pamumuo ng pressure sa loob ng bulkan na maaaring magdulot ng mahina hanggang katamtamang pagsabog. Mananatili sa alert level 2 ang Canlaon at pinapayuhan ang mga residente na huwag pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone at mag-ingat sa posibleng ashfall, rockfall at lahar lalo na kung uulan. Pumutok nitong Miyerkules ang Mount Lewotobi Laki-Laki sa East Nusa Tenggara, Indonesia at nagbuga ng makapal na abo na umaabot sa 10 kilometro sa himpapawid, dahilan para itaas ng mga otoridad ang alert level sa pinakamataas na antas. Ayon sa Indonesia's Geological Agency, 2 beses pumutok ang bulkan. Una, dakong 1:35 a.m. at muli pasado alas 9 ng umaga, kasunod ng pagtaas ng aktibidad nito mula pa noong Lunes. Daan-daang residente mula sa mga kalapit na nayon ang inilikas dahil sa banta ng lahar at posibleng panibagong pagsabog habang pansamantalang isinara ang Franciscus Xaverius Seda Airport sa Maumir hanggang Huwebes. Matatandaang noong November 2024, nagdulot ng matinding pinsala at ikinasawi ng 10 tao ang pagputok ng parehong bulkan na kabilang sa mahigit 120 active volcano na matatagpuan sa Pacific Ring of Fire. Plano ni US President Donald Trump na mag-deploy ng National Guard sa San Francisco. Sa isang news conference, sinabi ni Trump na isang magulong syudad ang San Francisco sa kabila ng pagbaba ng crime rate dito. Giit pa ng Pangulo, may ilang opisyal sa syudad na hinihiling ang guard deployment, ngunit hindi nito pinangalanan kung sino. Una nang ipinag-utos ni Trump ang military deployment sa Los Angeles, Washington, Chicago at Portland, Oregon sa kabila ng pagtutol ng mga Democratic leaders ng mga nasabing lugar. Nagpatupad ang South Korea ng Code Black travel ban sa ilang bahagi ng Cambodia, kabilang ang Bokor Mountain sa Kampot Province, Babet City at Poipet City matapos tumaas ang mga kaso ng kidnapping at sapilitang pagtatrabaho sa mga scam center. Ayon sa South Korean government, nasa humigit kumulang 1,000 South Koreans ang pinaniniwalaang nasa loob ng mga compound na pinatatakbo ng mga sindikato na sangkot sa online fraud, human trafficking at forced labor. Kasabay nito, magpapadala ang Seoul ng Special Team of Investigators upang makipag-ugnayan sa Cambodian authorities para sa mabilis na repatriation ng mga biktima. Ang hakbang ay tugon din sa pagkamatay ng isang South Korean student noong Agosto na nagbunsod ng panawagan para sa mas mahigpit na aksyon laban sa mga scam network sa Cambodia at karatig bansa. Tumugon sa panawagan ang Members Church of God International o MCGI para makaipon ng karagdagang supply ng dugo sa probinsya ng Masbate. Kasunod ito ng mga kalamidad na nangyari sa lugar gaya ng bagyong Opong. Ayon sa Philippine Red Cross, pansamantalang nabinbin ang isinasagawa nilang blood donation drive kaya kulang ang supply. Bukod dito, nakiisa rin ang MCGI sa pamamahagi ng relief goods para sa mga naapektuhang residente. Narito ang report ni Jerry Galicia. Umabot na sa mahigit 150 pamilya o mahigit 600,000 individual ang naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Opong kamakailan sa lalawigan ng Masbate. Dahil rin sa nangyaring kalamidad, naudlot ang mga nakatakdang schedule ng blood donation activities ng Philippine Red Cross sa lalawigan. Dahil dito, nakararanas ngayon ng kakapusan sa supply ng dugo ang mga ospital sa isla, lalo na para sa mga pasyenteng nasa critical na kondisyon. Ang pagdodonate ng dugo ay isang napakahalagang activity kasi nakakatulong po siya mag-save ng buhay. Lalo na po ngayon sa panahon ng disaster,
yung mga ibang blood donation activity po namin ay hindi po na ituloy dahil lahat po ay busy sa disaster response. So ito pong blood donation natin with MCGI ay isang napakalaking tulong para tayo magkaroon ng sapat na supply ng dugo kahit panahon ng disaster. Bilang tugon, tumulong ang Members Church of God International o MCGI sa pagsasagawa ng blood donation drive upang matugunan ang kakulangan sa supply ng dugo sa lalawigan. Ilan sa kanila ay nag-donate na rin ng kanilang dugo para makabawas sa pangangailangan. Ito po ay napakahalaga po dahil isa po sa utos ng Diyos na naituro po sa atin ng kapatid na Eli at kapatid na Daniel na ibigin ang kapwa-tao. Kasi ito pong pag-donate ng dugo po, una po ay beneficiary po ito sa ating kaluluwa, paggawa ng kabutihan, at makakatulong po ito sa ating kapwa-tao na nangangailangan ng Partnership ng Philippine Red Cross at MCGI ay talaga pong masasabi natin napakalakas dahil sa kahit po dumaan yung bagyong Opong, tuloy-tuloy po ang commitment ng MCGI na magkaroon ng blood donation. So ito po ay nagpapakita lamang na tayo po ay may malakas na partnership at may malakas na commitment para po sa taong bayan na makatulong. Kasabay nito, patuloy naman ang pagdating ng tulong para sa relief operations ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga nasalanta. Tumugon rin ang MCGI sa kailangang manpower para sa paghahakot at distribusyon ng mga donasyong ipapadala sa mga apektadong lugar. Si MCGI, sir, is marami kayo. Mas napapabilis yung trabaho, lalong-lalo na sa pag-hauling. Yung malaki yung naitulong ninyo sa amin talaga. Sir, mas mapadali yung pagdating ng mga tulong sa mga LGUs nila. Kasi exhausted na lahat. Pati yung mga men in uniforms natin, exhausted na lahat. Kaya sir, malaking tulong na nag-volunteer talaga kayo, pumunta kayo doon sa EOC para isubmit yung mga sarili ninyo na magtulong sa amin dito, sir. Kaya maraming salamat. Tinatayang nasa 2,000 piraso ng yero, 48 family packs at 60 butane stoves ang pinagtulong-tulungang imababa mula sa cargo truck ng mga volunteer ng MCGI. Medyo mabigat po pero masaya po ang aking kalooban dahil nakikita ko po ang mga kapatid at mga kasamang volunteers na nagtutulong-tulong upang mapadali po ang paggawa. Katuwang din sa relief operations ang Masbate Maritime Police at Bureau of Fire Protection. Ang trabaho talaga ay kailangan magtamang-tamang tayo. Ibig sabihin magtulong-tulong po tayo. Dahil po ngayon may kalamidad, kailangan po tayo magtabang sa mga tao na pwede natin. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 9 na nagsasabi, "Ang may magandang loob na mata ay pagpapalain, sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa tuka." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.